makasama natin ang makasama natin siyang muli, no? Ang tagal natin siyang hindi nakasama, napakalapit po sa aming puso. Ayan ang aming panauhin ngayong hapon na ito. Dahil mga kapartner, what if ang susi sa negosyo ay hindi lang science, kundi faith. Ayan, from being a registered medical technologist with 17 years in the pharmaceutical industry to leading multiple companies across Central and South Luzon focused on DOH-listed halamang gamot. This man blends Western medicine, natural healing, and entrepreneurship. Sa likod ng Lagundi, Malunggay at Sambong, may kwento ng risk loans, panalangin at matinding paninindigan. This afternoon, let's discover how business, agriculture, and faith can grow together. Please welcome kapartner, the president of GH Nutri Pharma Incorporated, and Binhi Biofarm Corporated and ROQS Corporation. Please welcome kapartner Patrick Dimasuay Rotel. Welcome po muli sa Patok sa DZR kapartner. Thank you, Cherry, Cristel, sa mga listeners and viewers ng Patok, ha? Ganda talaga to, patok na patok tayo ngayon. Yes. Baka may gusto ka mo nang batiin kapartner Patrick. Yes, marami mga nakikinig sa atin ngayon, ha? Mga nanonood kasi nag-share ako ng mga post natin sa GH Nutri Pharma employees natin, sa Bini Biofarm sa Tanawan, no? Mga kaibigan natin sa mga nagpipilgrimage kay St. Padre Pio, yan, mga si Eleanor, si Dr. Elin, no, sa Eskin. By Benko Shufu sa Green Hills, no? So, nakikinig sila right now. O, si Doc Anton, yan, mga kasamahan natin dyan. Good afternoon po sa inyong lahat. Good Salamat sa afternoon. pakikinig. At mag-enjoy po kayo. Mag-comment po kayo ha, kasi may pa-free Splash Island tickets po kami. Yan, that's open Sana meron for din all. ako. Ayan, ito nga sir, or ka-partner Patrick, bago natin pag-usapan ang iyong negosyo, balikan muna natin yung pinagmulan. Every strong enterprise kasi begins with a personal story. So, you started as a registered medical na technologist and you spent 17 years doon sa pharmaceutical industry. Sa dami kasi na stable opportunities doon, why did you say, or what made you say na, I think I'm meant for something else and something bigger? Sabi nga, registered medtech ako, no? Sa UST, nagtap pa nga ako dyan sa board exam, sa, sa pero hindi ko sila nagamit. Hanggang internship lang ako. Kasi kinuha na ako ng isang malaking kumpanya as employed personnel, no? Hanggang sa, with 17 years of marketing experience, so sabi ko baka kaya kong lumabas at magpakilala ng ibang industry, no? Even though it's pharmaceutical, pero kapareho, alternative medicine, right? Tinatawag natin alternative medicine, pero kung tutusin, pag sinabing herbal medicine, kapareho na ng mga western medicine. Kasi nakakagamot siya at pinag-aralan eh. So doon ako nagpunta. Kasi pareho lang yung aking experience pagdating sa trade, pagdating sa pagpapakilala ng mga medisina. So, kaya ko ipakilala siguro yung mga herbal medicine. Kaya doon ako nagpunta ngayon. Pero sabi ko nga, talagang grabing panalangin yung ginawa ko doon. Dahil lalabas ako sa isang pinakamagandang kumpanya that time. Ang laki ng binibigay na benepisyo, no? So, parang ang hirap mong it's a very challenging times for me, no? I was 35 years old, no? On my 17th year sa kumpanya. So, ang daming pwedeng possibilities na umangat ka lalo, di ba? Pero sabi ko, mas pipiliin kong mas palawakin yung agriculture system natin, makatulong ako sa mga farmers, makatulong ako sa pamilya na, minsan walang mabiling medisina, right? So, may paraan. Kaya yung prayers na yun, after 1 year, talagang dininig ako, no? Napunta ako sa paghahanap ng Lagundi, Sambong, yung mga malunggay natin, no? From a backyard farming to a plantation. Then I support now yung mga malalaking kumpanya na nag-market ng mga halamang gamot nito. So yun. So, doon yung naging kumbaga inspiration, no? Nung nagsimula tayo ng hanapin ko talaga ano ba ang maganda sa akin, yung kapalaran ko after 17 years. So, it's a mission. It's a mission. Di ba? It's a life mission na talaga namang up until now, may pagkakataon na mawawala na ako sa mundo dahil nagkasakit ako nagkaroon ako ng kidney failure.
And then, isang ano na lang, isang intestinal bleeding na lang, kasi may intestinal bleeding ako. Isang, kumbaga, ilang few drops na lang siguro ng blood, Oo. pwedeng mawala na ako that time. No? So, before pa itong Hindi, negosyo. During the time na nandyan na ako. So, maraming challenges. Oo. Pero sabi ko, go forward lang. Oo. Di ba? Kasi may ibig sabihin lahat eh. So, yun yun. Kaya, it's an inspiration na nandito ako sa ganitong larangan ng hanap buhay. Although, nandun sa advokasya, yung pagtulong natin. Kumbaga, it's a leap of faith, no, ka-partner Cristel. Oo. Pero ang galing ho ni ka-partner Patrick kasi, kumbaga, pinagsama niya yung science and then yung sa halamang gamot or herbal healing ho. Paano ho nangyari? Okay, kasi meron tayong kung tawagin yung Republic Act 8423. So, it's a Philippine law, no? With this RA 8423, the same yan doon sa Traditional Alternative Medicine Act of 1997. So this was passed during the time of Senator Flavier, no, former Senator Juan Flavier, and then pinirmahan ito ni ex-President Ramos. So it's a law. Now, ano ibig sabihin ng law? Yung law nito, yung batas nito, ang sabi dito, itinalaga ang Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Okay, yung PITAC. And then this PITAC now is an institution mandated to develop and form yung mga traditional healing and the use of herbal medicine in the healthcare system of Filipino people. So that may pagkakataon na bumabay yung ating mga paggastos ng mga medisina, di ba, mga western medicine. Kasi tama naman eh, itanim mo lang sa bakuran mo. Maghahanap pa ba ng gamot sa pang-ubo kung may lagundi ka na sa bakuran mo, di ba? Yung mga malunggay na nandyan lahat, di ba? Pero hindi lahat pwede magtanim. Kaya dumating sa point na kailangan nating kumbaga ituro sa tao yung paggamit ng RA 8423, which is yung awareness campaign na ginagawa namin right now ng kumpanya naming Rox Consumer Health, no? Kung saan we really support the implementation of RA 8423 or yung Tama Law of 1997. Dahil yung mga halamang gamot like for example lagundi, di sabi, di ba, 3 kategorya ang ating medicine, herbal medicine sa herbal, no? Paggamit ng herbal, doon muna tayo. Ano yung first category? Traditional herbal plants. So ibig sabihin, pangtapal, nginunguya mo para hindi ka magka-infection, di ba? Sumasakit ang tiyan mo, itapal mo dito, di ba? Wala kang pangkape, maglagundi ka, magsambong ka. Yun ang mga traditional na ginagamit ng mga ninuno natin. Hindi sila nagkakasakit. Di ba? Walang sigurong mahirap yung sakit, sinasabing sakit sa bato. Di ba? Yung mga malunggay, malulusog sila. Okay? Now, that is one category in traditional herbal plant. Use of herbal plant. And then, nung nakita ng mga sa doctors natin sa academe, na ito, sabi nga gamot sa ubo niya, pero nakagamot din sa pagtatai niya. Di ba? Naging gamot din sa pagsipon niya, di ba? So pinag-aralan na, ano bang meron for example ng lagundi? Na ginamit niya sabi natin sa kanyang lagnat, pero gumaling siya sa kanyang ubo. So very very specific now na ang lagundi nung pinag-aralan to with those flavonoids and constituent, no? Meron pala siyang bronchodilating effect, antibacterial, anti-inflammatory, antiviral properties. So, dumating sa point na yung signs and symptoms ng ubo, ng cough, at saka asthma, kayang gamutin ng lagundi. With that clinical study, napunta sa clinical trial. So, ang lagundi na is a medicine for cough and asthma. At 600 milligram, you can take it 3 times a day for 5 days, 7 days, hanggang sa gumaling ka. So, it's a medicine. Now, di ba, from a traditional use plant na nilalaga yan para yung mawala yung sakit ng kasukasuan, di ba? Ganun ang ginagawa ng mga ninuno natin hanggang sa naging cough medicine. Di ba? Now, sabi ko nga, natuto ako sa malaking kumpanya na naggagawa ng mga OTC pharma, mga over the counter, right? Kasi wala masyadong adverse effect, wala masyadong side effect, at pinag-aralan naman na ang lagundi for example is walang masyadong side effect at adverse effect. Even nga yung buntis noong time ng COVID, pwedeng uminom So, sabi ko, samahan ko kaya ito ng magandang plant, no? Dahil sa medtech naman ako, yung lagundi, sinamahan ko ng moringa,
Pinag-aralan ko yung nutritional facts na pwede ipagawa natin sa mga third-party laboratories para hindi bias. With that sodium ascorbate na kapareho ng vitamin C, that's the natural form of vitamin C, no, ascorbic acid, plus zinc. So yung lagundi, moringa, sodium ascorbate and zinc. Nung pinagsama-sama ko yung apat na content na yan, lumabas yung folate, yung vitamin B9, lumabas yung B complex, lumabas yung vitamin C, lumabas yung zinc, yung minerals, no? So, ibig sabihin, naging multivitamins and minerals siya with this immune advance. So, from that 4 component, di ang ganda sa immune system natin, makakatulong sa depensa ng katawan natin. Dahil pagka andyan ang mga bacteria, ang mga viruses, na dumapo sa'yo, dahil everyday, andyan ang mga free radicals. So, ang kailangan ng katawan mo, depensa. Kailangan malakas ang immune system mo so that hindi ka tatamaan ng sakit. So, yun yung mga things na pwede pala, kaya naging food supplement siya. So, yung kategory natin, traditional use plant, naging herbal medicine, now is a food supplement. Pwede pala. Di ba? So, doon napunta yung ating mga, kumbaga, ako as a medical technologist, a registered medical technologist, yung standardization, pinag-aralan ko. Kung paano siya ipaprocess na maganda, nang sa ganun, lumabas yung vitamins and minerals ng mga plants. Kasi once na sinubject mo yan sa high heat at more than 70 degrees centigrade, mawawala na yung vitamins and minerals. So fiber na lang yan, o yung mga extract na lang niya. Diba? Diba? Grabe yung mga pag-aaral ni Ka-Partner Patrick. Pero what I like is yung dedication mo when it comes to alternative medicine or the herbal medicine, which is healthy siya, kumbaga, compared sa mga synthetic medicines. Yan. Actually, lahat sila makakagaling, no? Tsaka kasi pag sinabi nating medicine, may study na yan And then recommended ng mga doctors. Ito rin, kumbaga, pareho lang ng medicine, di ba may mga study din to, at saka may mga doctors din na naniniwala sa ating mga herbal plants. How about po dun sa mga skeptics? Yung mga hindi naniniwala sa herbal medicine? Later on, maniniwala na sila. Kasi ako, sabi ko nga, compliance ako sa pag-inom ng medicine. Lahat ng binigay sa akin ng cardio ko, ng nephro ko, nasira pa rin ang kidney ko And then I'm a kidney transplant for 7.5 years now. So, nung nagka-COVID, ito ang aking naging sandata. Yes. Okay? So, uminom ako nito. Wala pang pandemya, wala pang vaccine noon. And then sabi ko nga, paano kasi advocacy company, so ang dami kong stock ng lagundi, nag-harvest kami ng mga farmers namin. So lahat ng mga mayor natin dito sa NCR, sila Mayor Vico Soto, sila Mayor babanggitin ko sila kasi nakita nila ako at nagpunta ako sa opisina nila. Sila Mayor Joy Belmonte, sila Mayor Menchie Abalos, hanggang sa kay Governor Remulla, John Remulla, no? Si Mayor Lani Mercado, pinuntahan ko yan. Nagbigay lang ako ng lagundi para lang bumaba ang COVID incident that time. And true enough, no? Sa report nila Congressman Alfred Vargas sa Novaliches 5, out of 500, lahat gumaling. With that 100 grams pack of lagundi powder na binigay ko, pinamigay ng Roxcorp. So, yung advocacy niya, nakatulong ka na, tuloy-tuloy pa yung hanap buhay ng mga farmers namin. The same way na marami tayong nasagip na buhay during that time na kasagsagan ng COVID. So, sabi ko, patok talaga to. Oo. Sa katunayan mga ka-partners, nagkakilala nga ho kami ng lagundi at itong produkto nila nung panahon ho ng COVID. At napatunayan nga na ito ay isang epektibong produkto. Ayan. Pero marami kasing herbal brands ngayon, Ka-Partner Patrick. Anong kaibahan ng company ninyo or ng business ninyo compared sa iba or ng products ninyo? Tama yun. Gandang tanong yan. Now, of course, hindi naman natin sinasabi na walang sa visa or what, di ba? Pero what's important is yung mga ingredient dapat talagang nakitang pinag-aralan. Kasi, like for example, kausap mong nephrologist o urologist, sasabihin sa'yo, huwag kang inom na maraming herbal. Bakit? Pwedeng masira yung kidney mo Dahil hindi mo alam ang tamang paraan ng pag-inom. Di ba? Mga tao, pag may sakit na, inom ng inom, di lang nagkasakit. Tama, di ba? Now, pag sinabing 600 mg, inumin mo yan 3 times a day, pwede kang gumaling. Kasi pinag-aralan Or yung sambong natin na 500 mg, di ba? As per na may water. So, something like that. So, dapat may study at saka yung merong direction from yung mga talagang sabihin natin nag-aral dyan.
Right? So yun. Ayan na nga. Pero we are interested as well, for sure, mga viewers natin, no? When you started ka, Partner Patrick, magkano yung initial capital mo? At how did you nag-grow yung business mo? Kasi nag-start ka ng sariling business from having a very nice job. Ayan. Oo, pag sinabing capital, dapat may ipon, di ba? Nangutang ako eh. Anyway, from that small amount of money, sabi ko nga, yung nag-deliver ako sa Pitak, sa Tacloban, sabi ko, yung konting capital na yon na makakaproduce ako ng 250,000 pesos na sales, ng revenue. So, from that 250,000, pero siguro 10,000 plants, no? Kasi namimili ako ng mga dahon that time, wala pa akong farm no? But I have to deliver yung PO first PO ko, yung purchase order ko sa Pitak, no? That's Department of Health, Pitak, no? Alam mo, yung pag-receive ko ng amount of money na yan, binili ko lahat ng plants, 10,000 pieces of plants. Wow. At pinamigay ko lang lahat yon. Oh. For the sake na, mas dadong dumami pa yung nagtatanim ng lagundi at maging farm. Hindi kung saan-saan lang sa bundok na nakikita yan, di ba? But we help the IPs, yung mga indigenous people natin na talagang mga Aitas, mga Mangyan. So, nakakatulong tayo sa kanila. Initially, for as long as alam mo yung interest mo, alam mo yung pupuntahan mo, hindi mo define kasi kung magkano yung amount Pero ako talaga nagsimula ako sa mga 30,000 pesos. Ganon, no? Hanggang sa later, lumaki na siya. Pinambili ko lang ng dahon, pagkatapos na mabili, bili uli ako, di ba? Tapos, kaysa bumili ako ng maramihan, sa mga farmers, sa mga marunong nakakilala ng lagundi, so binili ko ng plants, ibinigay ko sa kanila para mas dumami pa. Wow. Di ba? So, Amazing. that's how we started. Yes, nabanggit niyo ho yung utang at saka loans ho, ganyan. In building, kumbaga, asset ho, mga ganyan. And then, kung maibabalik niyo ho or makakausap niyo ho yung younger self niyo ho ngayon, ano ho yung maipapayo sa kanya? Dahil napakarami ho ngayong mga young entrepreneurs na nanonood ho sa atin. Basta believe ka sa ginagawa mo. You have faith, di ba? Na talagang yan kumbaga, ipinagkaloob sa'yo, right? Sumugal ka. Sinasabing sugal, yung alam mo na lalaki. Alam mo na makakatulong ka sa tao. Alam mo na matutulungan yung pamilya mo. Hanggang sa huli na lang ang sarili mo. Yun lang yun, no? Kaya, hindi ako natakot na lumapit sa bangko, lumapit sa tao, sa halagang 300,000, baka pahiramin mo ko. At itatanim ko pa yan kasi magtatanim ako no? Hindi ako natakot noon yung mga kaibigan ko na mga naging boss ko sa malaking kumpanya, nilapitan ko rin sila. And because they know me, kaya nag-trust sila. O ngayon may building na ako. Wow. 'Di ba? May processing plant na kami. 100 hectares na yung iniikutan ko ng mga farm for Lagundi, for Sambong, Moringa. No, from nothing. I don't know anything about Lagundi. Yung simula ko niyan, talagang sabi, maraming lagundi sa Ocampo, sa Tigaon, sa Bicol. Punta ako ng Bicol from Southern Tagalog. O, nakita namin doon sa bukid, mga ampalaya na, wala akong nakita na isang tangkay ng lagundi. Sabi, marami doon, tsaka Sambong. O, the following week, nandun kami sa Bagao, Tuguegarao. Sabi, marami doon na Sambong, tsaka lagundi. Punta na naman ako doon. So after 1 week na yun, umakit pa kami sa hill, wala akong nakita ng Lagundi Sambong. So ganun ko siya talagang, dahil alam ko na pinagkaloob to, I have faith na merong pupuntahan to. Sige lang, go forward. Di ba? You just go forward, pray more, di ba? Pray unceasingly, and that's it. Yung pala, nakatabi ko lang yung may plantation dyan sa Laguna. Di ba? And true enough, yun yung pinag-aralang Lagundi. Kaya from that well-studied plant, no? Dumami na siya at pinamigay ko yan sa lahat ng mga tao. Dati bumili ako, ito pinamimigay ko. Di ba? Magkaroon lang siya ng hanap buhay. Yes. Diba? So it's the So, other yun ang way tulong. of saying around na ang biggest financial lesson dito ni ka-partner Patrick ay wag daw kayong matakot ng mga ka-partners at kapatok as long as nakikita ninyo na magkakaroon ng bunga yung inyong you have the vision and you have the faith at
sa inyong negosyo, mga kapartners at kapatok. And grabe, napahanga mo kami ni kapartner Cristel sa pag-akyat sa bundok. Kasi, Oo. paano yung napagsasabay yung agriculture operation and then sa corporate management? Yung corporate manners, santabi mo na lang muna yan eh. Kasi ang ibang kausap mo eh. Di ba? Mga farmers eh. Sabi nga nung sa Bagaw, Sir, balik po kayo dito, mamamaril tayo. Di ba? Ibig sabihin, handa silang, di ba, mag-target na kung ano-ano dyan, no? So, ganun na kausap mo. Hindi mo alam, NPA ba to? Di ba? Ganun din namang mangyan. Hindi mo alam kung saan mo hahanapin yan after na pagkatiwala at bigyan sila ng anything. Right? So, it's just fate na, tutulong ako. Ang kailangan mo lang, maging totoo ka. Ganun lang. Ayan. And then, sabi nga natin, pag nangutang ka, magbayad ka. Huwag yung utang lang, walang pagbabayad. Unahin mo yung interest na ipinangako mo sa kanya, sa bangko, sa tao. Mangutang ka, sige, bayaran mo yung para sa kanya. And then, you see how it will grow. Wow. Ganun yun eh. Yes. Maging responsible. Ganun. Ka-partner Patrick. Ayan nga, nakikita natin yung mga products mo dito. Kindly plug na pakita pa natin sa ating mga viewers ano mga nandito sa ating harapan. Yeah. Ito yung mga patok na plant materials, no? From the plant materials like, for example, lagundi, moringa, sodium ascorbate, and zinc. So sabi ko, tumaas ang immune system baka kasi nakita namin na ang taas ng folate, no? Vitamin B9. That's folic acid. Oh, when you have this when you're taking folic acid at 1 milligram, actually yun ang content nito, it helps your red blood cells, no, to produce more of the red blood cells growth, no? And red blood cells, 'di ba, kailangan mo yan to carry your oxygen, 'di ba? Nang sa ganoon, gumana ang isip mo, gumana yung buong katawan mo, circulation mo. That oxygen will burn your food into energy. O pag mababa ang oxygen mo, anemic ka, 'di ba? O so yun eh. Ang oxygen, kailangan mo yan, paghinga mo, di yung lagundi, papaluwagin yung paghinga mo. So, more oxygen, more energy, more red blood cells, so it helps now your circulation. Okay? So, ano pa? For example, itong Flavon Pro, yung dahil nakitaan namin ng B-complex, folate, vitamin B9, no, yung mga different B vitamins, dinagdagan ko ng Yerba Buena. Ang Yerba Buena, yun ang magiging pain reliever medicine, no, herbal medicine ng Pilipinas, yung Yerba Buena. So, with this ingredient plus Yerba Buena, now it's an anti-inflammatory, antioxidant properties, no, na supplement. So, yung mga pain mo, sakit sa katawan, even yung minsan sabi nga nung secretary, Sir, ang sakit-sakit nung nagdi-dysmenorrhea ako. Oh, you take the Flavon Pro tsaka Immune Advance. O ngayon, may buntis na. Nanganak na. So, ganun siya natulungan. May pico siya that time. So, Yung Herba Buena, masarap so ihalo anti-inflammatory, no? Antioxidant, no? And then this now, dahil nakita namin yung effect ng malunggay, no? Maniwala ka dito na talagang grabe yung naging nutritional facts na nakita namin. May B12 siya, B6, B3, B1. So, ano na yon? For nerve na. For brain health, for mental health. For a single moringa, 600 milligrams. So, just like that, no? Importante kasi yung pagpaprocess, no? Yung tama yung proseso mo at nakita mo na binantayan mo mabuti yung pagluluto mo doon sa mga halaman. Kasi pag niluto mo to at tumaas ng 70 degrees centigrade, halos hindi mo na makita yung vitamins and minerals. Although the extract are there. No? Ano pa Then, meron nagsimula yan? kami, yung citronella. Kasi unang problema natin dito, wala pa yung COVID, is dengue. Oh, so, panay chemical ka, di ba? Hanggang sa lito, nalanghap mo na, may asthma ka na. Now, given that, meron tayong natural grass na plant, no? Which is citronella that can really kill mosquito pag ni-spray mo or Yes, repel ang bango mosquito niyan. na hindi masakit sa balat mo. Bakit? Moisturizer ng citronella eh. So, it helps the skin. Diba? Kaya, meron tayong hand and body lotion, meron tayong, may spray pa kami, no? Na Oo, may pinapa-FDA spray lang sila. natin. And then, itong soap, no? For antibacterial for male, yung activated carbon, ang lakas nito sa Africa, at saka yung cocoa coffee, no? Exfoliation. Oh, so, yan. Those things are really good products na FDA approved.
Wow. for cosmetics and even food supplement. Ayan. Ka-partner Patrick, we will give way sa ating mga comments sa mabilisan bago tayo maubusan ng oras. Ito mula kay Teresa Villacorta. Sir Patrick, sobrang inspiring po ang journey ninyo. Science plus faith plus business. Ang ganda ng combination. Nakaka-proud po ang ganitong klaseng entrepreneur. Mula kay JC Mendoza, grabe sir, from pharma industry to farming, DOH-listed halamang gamot. Ibang level po. Saludo ako sa vision ninyo para sa local agriculture. Mula naman kay Sheena Lim, hello Kapatok, watching live here at Singapore. Kay Jenny Cabrera, pa-shoutout po. We're watching here at Boracay. At yan nga, Oh, ka-partner thank you. Patrick, para makontak kanila, saan po kayo pwedeng kausapin or i-reach out? Meron po tayong website, yung www.roxcorp, roqscorp.com. Pwede po yung rox.co, roqs.co, or roxconsumerhealth.com. Yan. Pero ako po yung si Puno sa Gibuhay, yung I Plant, I Share, I Save Community. No? Diyan tayo nagsimula, nagtanim tayo ng mga lagundi, mga halamang gamot, tumulong tayo sa mga communities to save lives, no? And even livelihood sa mga kababayan natin. So, mahanap niyo po yung Puno sa Gibuhay sa FB page ng FB at saka sa YouTube, yung Puno sa Gibuhay. Ayan nga, mga kapartner, nakasama natin ang President ng GH Nutrifarm Incorporated, Rox Corp, and Binhi Biofarm Co. na si kapartner Patrick Dimasuay Roquel. Ayan nga, from science to systems, from struggle to spirituality, napaka-inspiring po niyang iyong journey. Maraming salamat sa pagbabahagi. Ang kwento mo ay patunay na ang negosyo ay hindi lang nagpapagana or pinapagana ng kapital, kundi ng conviction. Ayan nga, mga kapartner, may mga winners na tayo, kapartner Sherry. Oo, ito sila, sina Teresa Villacorta, JC Mendoza, Jana Santos, Luis Ramirez, at si Peter Gonzalez. Congratulations! Ayan. Message nyo lang po. lamang ang Katalk sa DZR kung paano nyo makiklaim ang inyong tigda-dalawang Splash Island ticket. At yan nga, dyan nagtatapos ang ating programa, mga kapartner. Kaya kung meron kayong kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago kundi dapat ito iyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Yes, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ako po si Partner Cristel. Muli ako po si ka-partner Cherry. At magsalo-salo tayo ulit bukas sa kaparang oras at himpilan dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.